Ang kwento ay nag-umpisa sa kung saan ang mga doktor ay pinag-aralan ang DNA ng mga tao. Sa isang operating room may dalawa silang test subject. Ang isang doktor ay sinabing handa na ang injection, kaya naman ang kulay berdeng likido ay nag-umpisa ng dumaloy sa mga pasyente. Noong umpisa ang status ng dalawang pasyente ay normal, ngunit biglang nagulat ang isang doktor dahil sa biglang pagbaba ng blood pressure ng dalawang pasyente. Pati ang dalawang doktor ay nagulat sa balita. Ang pasyente ay nag-umpisang manginig at ang dugo ay nagsimulang lumabas sa bibig at mga mata ng pasyente. Ilang sandali pa, hindi na nakayanan ng pasyente ang ginagawang eksperimento sa kanila. Ang isang doktor ay napansin na mukhang patay na ang dalawang pasyente. Kinumpirma ng isa pang doktor na patay na ang mga pasyente dahil hindi na nagpapakita ng reaksyon na may buhay pa ang dalawa. Kaya naman sinabi niya din na isa na namang hindi matagumpay na eksperimento ang nangyari. Ang isang doktor ay nagulat matapos marinig na hindi na naman nagtagumpay ang kanilang eksperimento. Ang isang doktor ay sinabing pagod na siyang gawin ang eksperimento, kaya naman nirekomenda niyang tumigil na sila. Muli na namang nagulat ang isang doktor at hindi makapaniwalang sumusuko na ang kanyang kasamang doktor sa kanilang research. Sinabi ng doktor na hindi sila pwedeng tumigil sa kanilang research dahil napakahalaga daw nito. Ngunit ang matandang doktor ay hindi na napigilang mainis dahil sa sobrang dami na daw ang buhay na nawala dahil sa kanilang eksperimento. Paunti-unti nawawala ang galos sa kamay ng babaeng pasyente, habang ang matandang doktor naman ay muling sinabi na sumuko na sila sa kanilang research. Ang doktor ay natigilan dahil sa mga nangyari, habang ang isa naman ay nag-alala sa kalagayan ni Dr. Shin. Si Dr. Shin ay biglang napasigaw dahil ang mga ginagamit naman daw nilang mga test subject ay mga malubha na ang kalagayan at hindi na magtatagal ang buhay, kaya naman ayos lang daw na gamitin nila ang mga ito para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ang isang doktor ay sinabing may pag-asa pa daw sana silang iligtas ang mga pasyente, sinabi din nitong hindi sila magtatagumpay sa research. Si Dr. Shin naman ay pinalabas na ang isa pang doktor at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Ang doktor naman ay tahimik nang umalis habang pinagmamasdan ang malungkot na si Dr. Shin. Si Dr. Shin ay hindi pa din sumusuko at umaasa pa din na magiging matagumpay ang kanyang research. Ang eksena ay nalipat sa ating bida na si Kang Ji-won. Ang kaibigan niya ay napansin ang zombie prank na nag-viral at naibalita pa sa telebisyon. Ang dalawa ay nagtatrabaho sa isang purinarya, kaya naman ang kaibigan ng ating bida na si Jinmin ay parang gusto na lang din daw maging isang vlogger tulad ng napanood nila sa balita. Tinanong niya din kung sa tingin daw ba ni Ji-won na totoo ang mga zombie. Sinabi ni Ji-won na maglilinis pa sila ng mga bangkay mamaya, kaya naman hindi niya nagustuhan ang tanong ni Jinmin. Pinilit ni Jimin ang tanong sa ating bida, kaya naman sinabi nitong hindi totoo ang mga zombies. Si Jinmin ay sinabing napakaboring kausap ni Ji-won, ngunit ang ating bida naman ay minadali na si Jinmin dahil baka malate daw sila sa kanilang trabaho. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, kung saan pinapakita niya ang business card ng kanilang purinarya at sinabing may appointment sila ngayon sa hospital. Nagulat ang nurse sa pagdating ni Ji-won, kaya naman muling sinabi ni Ji-won na pinatawag sila kaninang umaga para maglinis ng bangkay. Ang nurse naman ay nataranta at sinabing maghintay lamang sandali si Ji-won. Nagtataka ang ating bida sa reaksyon ng nurse, habang nagtataka din naman siya kung bakit napakatagal ni Jinmin. Hindi nagtagal dumating na din si Jinmin at sinabi nito kung gaano kalaki ang kanyang ebak. Napansin ni Jinmin na kung bakit nga daw ba kaya walang mga tao sa hospital na ito. Ang nurse naman ay biglang dumating at sinabing sumunod daw ang dalawa sa operating room. Ang dalawa ay nakarating na kung nasaan ang dalawang test subject kanina ng mga doktor. Napansin ni Jinmin na mukhang mag-ama ang dalawa, kaya naman mag-umpisa na din daw sila sa kanilang trabaho. Ayon sa nakuha nilang info, ang dalawa ay nakaranas ng car accident. Napansin din ng ating bida na walang gaanong pinsala ang babae, wala din itong bakas na inoperahan. Kaya naman nagtataka si Ji-won kung bakit nasa operating room ang katawan ng babae. Sinabi naman ni Jinmin na malamang namatay na ito bago pa ito maoperahan. Sinabi niya din na tumigil na kakaisip ng kung ano-ano si Ji-won dahil hindi naman daw sila forensic experts para problemahin pa ang pagkamatay ng dalawa. Ilang sandali pa, ang dalawa ay ginagawa na ang kanilang trabaho. Si Ji-won ay nililinisan ang bunganga ng bangkay nang siya ay biglang nasaktan. Tinanong ni Jinmin kung anong nangyari, kaya naman sinabi ni Ji-won na nasugat siya sa matalim na parte ng ngipin ng bangkay, ngunit ayos lang naman daw siya. Tinanong ni Jinmin kung nakapagpalit na nga daw ba ng gloves si Ji-won, dahil kailangan na muna daw nilang itabi sa isang gilid ang bangkay ng lalaki. Mula sa orasan makikitang halos alas 10 na ng umaga, at ang date ay 24 na ng April. Ang dalawa ay nahihirapang ilipat ang kama dahil sa bigat daw ng bangkay ng lalaki. Si Ji-won ay napalingon at napansin na nawala na ang galos sa bangkay ng babae.
Si Jiwan ay nagugulat dahil sigurado daw siyang may pasa sa braso ang babae matapos niya itong linisan kanina. Sinabi ni Jiwan kay Jinmin ang napansin niya sa bangkay, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Siya ay bigla na lang din ng hina at nawalan ng malay. Si Jinmin ay napansin ang pagbagsak ni Jiwan at tinanong nito kung ayos nga lang daw ba ang ating bida. Agad niya din itong nilapitan, habang si Jiwan naman ay nanghihinang sinabi na may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, siya ay biglang nakaranas ng matinding sakit na kanya namang ipinagsisigaw ng malakas. Mula sa DNA ng ating bida ay may nangyayaring kakaiba, habang siya naman ay pakiramdam na sasabog na ang kanyang puso. Sa sobrang init ng kanyang pakiramdam iniisip niya din na para siyang nasusunog. Iniisip ni Jiwan na mamamatay na siya, hanggang sa paunti-unti na lamang siyang nawalan ng malay. Si Jinmin ay patuloy pa din na natataranta sa nangyayari kay Jiwan, sumigaw din siya ng tulong dahil sa nawalan ng malay si Jiwan. Ang babaeng bangkay ay nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog. Makalipas ang ilang sandali, si Jiwan ay biglang nagising. Nagtataka din siya kung anong nangyayari sa kanyang paligid. Iniisip ni Jiwan na sigurado siyang may trabaho siyang ginagawa sa hospital, ngunit hindi niya matandaan kung bakit siya nakahilata sa sahig. Si Jiwan ay nagtataka sa ingay na kanyang naririnig. Agad niya din namang nakita na ang gumagawa ng ingay ito ay ang babae bangkay kanina. Siya ay nagulat matapos niyang makita na muling nabuhay ang bangkay. Si Jiwan ay napalingon at biglang nakita ang walang buhay na si Jinmin. Siya ay bigla ding napaatras at napasigaw. Hindi din siya makapaniwalang patay na ang kasama niyang si Jinmin dahil si ginawa niyang ingay, napalingon naman ang babae sa kanya. Ito ay may dugo sa kanyang bibig at ito ay tila kumain ng dinuguan. Si Jiwan ay nagtataka pa din sa nangyayari, habang ang babae naman ay biglang tumalikod at muling ipinagpatuloy ang pag-headbutt sa pintuan. Habang nagtataka siya sa kung anong nangyayari, makikita naman sa orasan na 5 araw na ang nakalipas. Si Jiwan ay may nalalasahan na bakal sa kanyang panlasa, habang ang amoy naman ng dugo ay malakas niyang naamoy. Si Jiwan ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang nararamdaman at nakikita. Si Jiwan ay napalingon dahil kay Jinmin na gumagawa ng kakaibang tunog. Si Jiwan ay agad lumapit kay Jinmin at sinabing magsalita ito kung anong nangyari sa paligid. Patuloy na gumagawa ng kakaibang ingay si Jinmin, kaya naman iniisip ni Jiwan na buhay pa ito. Kailangan niya din daw makatawag ng tulong upang masagip pa ang buhay ni Jinmin. Sinabi ni Jiwan na kailangan nilang makapunta sa emergency room sa lalong madaling panahon. Mula sa ibang parte ng hospital dito ay nagkalat ang dugo sa paligid. Mula sa isang kwarto, ang nurse kanina ay namatay na. Ang matandang doktor naman kanina ay buhay pa, habang iniisip na wala ng pag-asang mabuhay pa siya. Siya ay may sinisisi din na tao, dahil siguradong ang taong yun daw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Napansin niyang nagsisimula ng gumalaw ang nurse, kaya naman mas lalo pa siyang kinabahan. Ang doktor ay nagpa siyang lumabas dahil mamamatay daw siya sa lugar na ito kung mananatili siya dito. Siya ay nakalabas na ng pintuan habang dala ang isang golf stick. Habang pinagmamasdan ni Jiwan ang kanyang kasama, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Dahil pakiramdam niya daw ay nanghihina siya at sumasakit ang kanyang tiyan. Iniisip niyang kumain siya kanina bago pumunta dito. Kaya naman nagtataka siya kung bakit para daw siyang mamamatay sa gutom ngayon. Matapos makita ang katawan ng kanyang kasama, siya ay nakaramdam ng kakaiba, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na isipin ang pumapasok sa kanyang isipan. Si Jiwan ay handa nang ilabas si Jinmin dahil kailangan daw nilang makahingi ng tulong. Ang babae ay patuloy lamang siyang tinititigan. Matapos buksan ang pintuan, siya naman ay nagulat dahil nakita niya ang doktor na may golf stick. Si Jiwan ay tinawag ang doktor para tulungan sila, ngunit ang doktor naman ay nagtataka kung bakit may taong buhay pa dito sa loob ng hospital. Muling sinabi ni Jiwan na may pasyente ang doktor na kailangan niyang tulungan. Ang babaeng bangkay kanina ay biglang tumakbo pasugod sa matandang doktor, kaya naman ito ay nataranta at patuloy winasiwas ang kanyang dalang sandata. Habang sumisigaw ng malakas, ang pintuan sa isang kwarto naman ay biglang nagbubukas. Ang mga zombie ay biglang lumitaw at biglang kinain ng buhay ang matandang doktor. Matapos makita ni Jiwan ang pangyayari, siya naman ay biglang kinilabutan. Matapos niyang lumingon, nakita niya namang muli nang nakatayo si Jinmin. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit ito ay nilagpasan lamang siya. Ito ay nagtungo sa matandang doktor at nagsimulang magmukbang. Si Jiwan ay patuloy na nagulat at bigla na lang nagtago dahil sa kanyang takot. Matapos maisip na naging zombie ang kanyang kasamahan, iniisip niya naman na nananaginip lamang siya. Siya ay pumikit at nagpokus na makabalik sa realidad, ngunit ito ay hindi gumana. Siya ay napasandal sa kanyang pagkadismayang nasa realidad siya, natigilan din siya sa kanyang nakita. Dahil napansin niya ang orasan, at napagtantong 5 araw na daw pala siyang nawawalan ng malay. Matapos ilabas ang kanyang cellphone, napansin niyang marami na siyang missed calls na nanggaling sa kanyang kapatid.
Habang nagbabasa siya ng mga mensahe ng kanyang kapatid, bigla namang namatay ang kanyang cellphone. Iniisip ni Jiwon na hindi niya alam ang totoong nangyayari, ngunit hindi daw siya pwede na walang gawin. Nakapagpa siya ang ating bida na lumabas sa hospital para malaman ang mga nangyayari sa labas at para mailigtas din daw ang kanyang kapatid. Ang eksena ay nalipat sa isang babae na umiiyak na nagngangalang Gina. Dahil sa maraming zombie na nasa labas, siya ay hindi makalabas, kaya naman umaasa siya na sana may tumulong sa kanya. Ang eksena ay nalipat na sa hospital at ang mga zombie na kumain sa doktor ay naglalakad-lakad na naman kung saan-saan. Ang babaeng zombie ay napansin si Jiwon na lumabas sa operating room. Siya ay patuloy na tumatakbo, napalingon din siya dahil ang mga zombie ay hindi siya hinahabol. Ilang sandali pa, si Jiwon ay nakalabas na. Ang sakit ng kanyang tiyan ay patuloy na sumasakit dahil sa matinding gutom na kanyang nararamdaman. Dahil sa 5 araw na ang nakalipas, naiintindihan niya daw kung bakit sobrang nagugutom na siya. Siya ay nanghihina na din at iniisip na malapit na siyang mawalan ng malay. Sa hindi kalayuan may nakita siyang convenience store, kaya naman agad na siyang pumunta dito. Dahil sa kanyang gutom kinain niya ang lahat ng kanyang maibigan at uminom na din ng soft drinks. Si Jiwon ay naisip na kumain na lang siya basta nang hindi tinitignan ang expiration ng pagkain. Hindi niya din daw gusto ang mga pagkain sa mga convenience store, ngunit hindi niya namalayang nabusog na siya. Si Jiwon ay muling naalala ang kanyang kasamahan na si Jinmin, at siya ay patuloy pa din na hindi makapaniwala. Siya ay bigla ding nagulat matapos marinig ang ingay na nanggaling sa likod ng pintuan. Dahil sa kanyang kuryosidad agad niyang pinuntahan ang pintuan at ito ay agad niyang binuksan. Ang isang babae ay nakita niya mula sa loob. Dahil sa takot na pasigaw ang babae, pati na din si Jiwon. Ang babae ay napalingon habang umiiyak, si Jiwon naman ay kinakabahan at tinanong ang babae kung kailangan daw ba nito ng tulong. Mula sa labas ang isang zombie ay papunta na sa loob ng convenience store dahil sa narinig nitong ingay. Ang ating bida ay binigyan si Gina ng pagkain na agad naman nitong kinain. Sinabihan ni Jiwon na magdahan-dahan lang si Gina, ngunit ito ay hindi nagpaawat hanggang sa natapos na siyang kumain. Si Gina ay nagpasalamat sa ating bida sa pagtulong nito sa kanya. Tinawag ng babae na Ajushi si Jiwon at tinanong kung paano siya nakapunta dito. Ang ating bida naman ay nagulat dahil sa pagtawag nitong Ajushi sa kanya. Habang iniisip niyang 28 pa lang siya para tawaging Ajushi, sinabi naman ni Jiwon na sobrang nagugutom na siya kaya naman agad siyang pumunta sa lugar na ito. Si Gina naman ay nagulat dahil sa nagawa ni Jiwon na makapunta sa lugar na ito ng ligtas. Tinanong ni Jiwon kung may alam daw ba itong charger sa loob ng convenience store. Sinabi naman ni Gina na may power bank na binebenta ang tindahang ito. Si Jiwon naman ay sinabi na lalabas siya para tignan. Si Gina naman ay sinabing huwag lumabas si Jiwon dahil baka may mga zombie na daw sa labas. Si Jiwon ay sinabi na walang zombie sa loob ng convenience store noong pumasok siya, ngunit mula sa likod niya ay may zombie nang nakatingin sa kanya. Ang dalawa ay napaatras dahil sa zombie. Habang ang zombie naman ay napansin si Gina bilang target, kaya naman mabilis na itong sumugod. Habang palapit ang zombie, si Jiwon naman ay sobrang kinabahan at balak itulak ang zombie. Ang malakas na puwersa ay tumama sa zombie, at si Jiwon naman ay nagawang mapatalsik sa labas ng convenience store ang zombie. Siya ay nagulat sa kanyang nagawa, habang si Gina naman ay nagtataka kung anong nangyari. Si Jiwon ay nagugulat, at patuloy pa din na hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Si Jiwon ay iniisip na bigay todo ang ginawa niyang pagtulak, ngunit hindi niya daw akalain na matitilapon sa malayo ang zombie. Nagtataka din siya matapos maalala na hindi siya hinahabol o inaatake ng mga zombie. Si Gina ay muling sinabihan na Ajushi si Jiwon at tinanong kung anong nangyari. Ang ating bida naman ay muling naiinis dahil hindi pa daw siya isang Ajushi. Si Jiwon ay biglang naalala na maghahanap nga daw pala siya ng power bank. Si Gina ay sinabi kung saan matatagpuan ang power bank. Ilang sandali pa, si Jiwon ay nagawa ng makatawag sa kanyang kapatid, ngunit siya ay nagtataka dahil hindi niya magawang makontak ang kanyang kapatid. Nag-aalala din siya dahil mukhang may masamang nangyari na daw sa kanyang kapatid. Matapos maalala ang magandang mukha ng kanyang kapatid, iniisip niya naman na malamang namatay lang ang cellphone nito at ligtas na naghihintay sa isang ligtas na lugar. Tinanong ni Jiwon kung may dalang cellphone nga daw ba si Gina, sinabi naman nitong meron ngunit namatay na daw ito. Si Jiwon ay binigyan ng power bank si Gina at sinabing subukan nitong tawagan ang kanyang magulang. Habang nagkalat ang mga zombie sa labas, si Gina naman ay nagawa ng makontak ang kanyang magulang. Sila ay nagkamustahan, sinabi din ni Gina na ligtas siyang nagtatago sa isang convenience store. Masaya din si Gina matapos niyang malaman na buhay pa ang kanyang nanay at tatay. Muling sinabi ni Gina na niligtas siya ng isang Ajushi. Si Jiwon naman ay muling hindi nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng Ajushi, dahil ang ibig sabihin daw nito ay isang middle-aged na lalaki.
Si Jiwan ay iniisip na hindi pa siya naliligo ng ilang araw na, kaya naman napagkakamalan na daw siyang isang middle-aged na lalaki. Si Gina ay biglang naiyak dahil sinabi ng kanyang mga magulang na huwag na nitong subukan na puntahan sila at subukan na lang daw nitong makasurvive. Ilang sandali pa, namatay na ang linya ng kanilang usapan. Habang patuloy namang umiiyak si Gina dahil sa mukhang nagpapaalam na daw sa kanya ang kanyang mga magulang. Napansin ni Jiwan ang pag-iyak ng babae at tinanong kung saan nga daw ba nakatira si Gina. Si Jiwan ay sinabing kailangan niyang umalis sa lugar na ito para hanapin ang kanyang nakakatandang kapatid. Tinanong niya din si Gina kung gusto nitong sumama sa kanya. Silang dalawa ay nakarinig ng kakaibang ingay sa labas. Si Jiwan naman ay sumilip at nakakita ng mas marami ng zombie sa loob ng convenience store. Si Gina ay kinakabahan sa maraming zombie na nasa labas, kaya naman tinanong niya ang ating bida kung anong plano nito para makalabas sila ng ligtas. Si Jiwan ay biglang gumawa ng sandata. At sinabing maghintay lamang daw si Gina dito sa loob ng kwarto. Si Jiwan ay lumabas na sa kwarto at agad sinarado ang pintuan na ikinagulat naman ni Gina dahil wala na siyang nagawa sa pag-alis ni Jiwan. Si Gina ay patuloy na umiiyak habang naririnig ang mga kakaibang ingay na nasa labas. Ilang sandali pa, si Jiwan ay matagumpay nang nakabalik at sinabi kay Gina na ligtas nang lumabas. Si Gina ay naiyak matapos niyang makitang ligtas si Jiwan. Tinanong niya din kung siguradong pwede na nga daw ba silang umalis. Si Jiwan ay sinabi kay Gina na hindi siya sigurado noong umpisa, ngunit matapos niyang labanan ang mga zombie. Nalaman niya namang wala daw balak kagatin siya ng mga zombie. Ang eksena ay nalipat sa isang tindahan ng mga kasuotan, kung saan andito si Jiwan para magbihis at para palitan ang kanyang maruming kasuotan. Ilang sandali pa siya ay tapos ng magbihis. Matapos niyang lumabas sa gusali, siya ay nagulat dahil sa kanyang nakitang motor. Dahil sa ganda ng motor na ito, bigla naman siyang na-in-love na makita ito. Ilang sandali pa, si Gina ay nakapagbihis na din gamit ang dalang pantalon ni Jiwan. Humingi ng pasensya si Jiwan kung pangit ang napili niya, ngunit sinabi naman ni Gina na ayos lang sa kanya ang napili ni Jiwan. Napansin ni Jiwan na wala ng zombie sa malapit, kaya naman niyaya niya si Gina na lumabas para makakuha sila ng mga pagkain at para makaalis na din sila. Si Jiwan ay nakakita ng isang baseball bat. Ngunit si Gina naman ay tinanong kung bakit siya tinutulungan ni Jiwan dahil sa kung totoo lang wala naman daw rason si Jiwan para tulungan pa siya. Muli niyang tinawag na Ajushi si Jiwan at tinanong kung wala daw ba itong pamilya para kanyang balikan. Si Jiwan ay hindi na naman nagustuhan ang tinawag sa kanya, ngunit sinabi niya namang huwag na masyadong isipin ni Gina ang ginagawa niyang pagtulong niya sa kanya. Ang dalawa ay lumabas na sa convenience store. Ilang sandali pa, ang mga zombie ay naalerto dahil sa parating na sasakyan. Iniisip ng ating bida na masyadong mabagal ang reaksyon ng mga zombie at dahil daw siguro ito sa kanyang kakaibang presensya. Habang nagmamaneho iniisip niya namang hindi magtatagal makakarating din siya sa kanyang kapatid. Ang eksena ay nalipat sa isang gasolinahan. Ang isang lalaki ay nasa convenience store ng gas station at iniisip na ito na ang kanyang huling bote ng tubig. Kaya naman malapit na din daw siyang mamatay. Iniisip niya din na napakamalas niya dahil dito sa kanyang napuntahan na convenience store ay wala ng pagkain na natira. Ang lalaki na si Gidu ay isang reporter, ngunit sa gitna ng apokalips wala na daw silbi ang bagay na ito. Siya ay biglang naalerto matapos niyang makarinig ng motor sa hindi kalayuan. Napagtanto niya din na palapit ng palapit ang tunog ng motor. Ilang sandali pa, siya ay nagulat dahil ang ating bida at si Gina ay biglang tumigil para maglagay ng gasolina sa kanilang sasakyan. Si Gidu ay nagulat dahil sa napaka-casual daw bumaba ng dalawa sa motor. Napagtanto niyang delikado para sa dalawa ang ginagawa nila, kaya naman binabalak niyang tawagin ang dalawa papunta sa kinaroroonan niya. Si Gidu ay biglang nagulat sa kanyang narinig dahil ang isang zombie ay tumilapon. Si Jiwan ay patuloy na hinahampas at pinapalipad ang mga zombie. Sa sobrang lakas ni Jiwan puro isang tama lang ang inaabot ng mga zombie sa kanya. Kaya naman si Gidu ay patuloy na nagugulat sa kanyang nakikita. Mula sa likod ni Jiwan ay may palapit na zombie, kaya naman si Gidu ay napasigaw at binalaan si Jiwan. Matapos mapansin ang zombie, si Jiwan naman ay umatras lamang ng isang hakbang at siya ay nagawa ng makaiwas. Si Gidu naman ay nagtaka sa ginawa ni Jiwan na pag-iwas. Ang zombie ay target si Gina, ngunit agad naman na ito pinalipat ni Jiwan. Ang dalawa ay napansin na naubos na nila ang zombie sa paligid. Matapos makita ang ginawang pag-iwas ni Jiwan, si Gidu naman ay hindi pa din makapaniwala. Dahil mula sa kanyang mga nakita ay wala daw balak na kagatin ng mga zombie ang ating bida. Si Jiwan ay sinabing magkakarga lang muna sila ng gasolina dahil medyo malayo daw ang kanilang pupuntahan. Ang dalawa ay napalingon dahil si Gidu ay tinawag sila habang sinasabing malaking scoop ang kanyang nadiskubre. Ang dalawa naman ay nagtaka at nagulat sa mga pinagsasabi ni Gidu.
Ilang sandali pa, si Gidu ay umiinom na ng tubig kasama sila Jiwan. Masaya din si Gidu dahil akala niya kanina ay mamamatay na siya. Tinanong ni Jiwan kung gaano nakatagal si Gidu sa convenience store na ito, kaya naman sinabi niyang 3 araw na siyang nandito. Ngunit noong dumating daw siya dito ay wala nang kahit na anong pagkain. Habang kumakain sinabi naman ni Gidu na maswerte pa siya dahil sa pagdating nila Jiwan. Si Gidu ay nagpakilala sa dalawa, isang 32 years old na journalist, ngunit sa panahon ngayon wala na daw silbi ang kanyang propesyon. Si Gina ay nagpakilala din at sinabing isa siyang 20 years old na estudyante. Ang ating bida ay nagpakilala din bilang 28 years old bilang mortician. Si Gidu naman ay sinabing hindi halata sa itsura ni Jiwan na nagtratrabaho siya bilang imbalsamador. Si Gina ay biglang napatingin kay Jiwan, kaya naman tinanong niya ito kung bakit siya tumitingin sa kanya. Si Gina naman ay namangha dahil 28 pa lang daw pala si Jiwan. Ang ating bida naman ay nadidismaya at iniisip na mukhang mas matanda pa daw pala siya sa paningin ni Gina. Si Gidu ay napansin na mukhang ngayon lang din nagkakilala ang dalawa. Si Gina naman ay sinabing tama si Gidu dahil niligtas daw siya kanina ni Jiwan sa isang convenience store. Ang dalawa ay napagtanto na ngayon lang din nila nalaman ang pangalan ng isa't isa. Si Gidu ay sinabi na kanina pa siya na may gustong itanong sa ating bida. At ito daw ay ang kung bakit kinakagat ng mga zombie si Jiwan. Si Jiwan ay kwento ang mga nangyari sa kanya sa hospital, pati na din noong pumunta siya sa convenience store at nakita si Gina. Nalaman din ni Gidu na 5 araw nang nananatili si Gina sa convenience store bago dumating si Jiwan para sagipin siya. Nalaman din ni Gidu na papunta sila ngayon sa magulang ni Gina na nagawa nilang makontak kanina. Napag-alaman ni Gidu na walang alam ang dalawa sa nakalipas na 5 araw, kaya naman mas maganda daw kung mananatiling wala silang alam. Si Gina naman ay na-curious, kaya naman tinanong niya si Gidu kung ano nga daw ba ang nangyari. Si Gidu ay sinabi namang na noong 1 at 2 araw ay napakasama ng nangyari dahil bigla na lang may mga zombie sa paligid ang lumilitaw. Ilang sandali pa, si Gina ay bigla namang naiyak dahil sa mga kwento ni Gidu. Pinakalma niya din si Gina dahil siguradong ligtas pa daw ang pamilya nito dahil sa nagwa nitong matawagan sila kanina. Sigurado din daw na magkikita sila ng mga ito na ikinatuwa naman ni Gina na marinig. Si Jiwan ay tinanong kung bakit natrap si Gidu sa lugar na ito. Sinabi naman ni Gidu na nawalan na siya ng oras na makapunta sa mas ligtas na lugar dahil sa pagiging abala niya na malaman ang naging sanhi ng pagkakaroon ng mga zombies noon sa paligid. Sinabi niya din na naubusan siya ng gasolina bago pa siya makarating dito sa gasolinahan, kaya naman tumakbo daw siya papunta dito. Si Jiwan ay tinanong si Gidu kung ano ang sa tingin niya ang naging sanhi ng apocalypse na ito. May gustong itanong si Gidu, ngunit bigla naman siyang napalingon. Dahil ang mga zombie nagsimulang magsama-sama at balak pumasok sa loob. Si Gidu ay napasigaw at nagtaka kung bakit naging agresibo ngayon ang mga zombie. Si Jiwan ay iniisip na kailangan nilang makaalis agad sa lugar na ito. Ngunit hindi na daw nila pwede sakyan ang motor dahil sa 3 na silang bibiyahe. Si Jiwan ay sinabing balak niyang kunin ang kotse na sinabi ni Gidu na malapit lang dito. Sinabi naman ni Gidu na nasa 100 meters lamang ang layo ng kanyang kotse sa gasolinahan. Si Gidu ay sinabing mahihirapan silang makuha ang sasakyan dahil sa dami ng mga zombie sa labas. Ang ating bida naman ay kinuha ang kanyang baseball bat at sinabing siya na ang bahala sa mga zombie sa labas. Habang silang dalawa naman daw ay manatili lang dito sa loob, si Gidu ay nag-aalala at tinanong kung sigurado nga daw ba si Jiwan sa plano nito na sinang-ayunan niya naman. Muling pinaalala ni Jiwan na hindi siya kakagatin ng mga zombie, kaya naman magiging ayos lang daw siya. Sinabi niya din kay Gina na huwag itong mag-alala dahil sigurado daw siyang iuuwi niya ito sa kanyang magulang. Si Gina naman ay natigilan na lamang at wala nang nasabi. Ang ating bida ay handa nang lumabas. Ilang sandali pa, ang isang zombie ay tuluyan ng tumilapon dahil sa ginawang suntok ni Jiwan. Habang patuloy na pinipilit makapasok ng mga zombie, ang ating bida naman ay nasa labas na at patuloy nilalabanan ang mga zombie. Napansin ni Jiwan ang isang zombie sa kanyang likod at ito naman ay agad niyang binalibag sa pader. Napansin ni Jiwan na parang invisible daw talaga siya sa mga zombie. Hindi niya daw alam kung saan nanggaling ang kanyang kakayahan, ngunit siya ay handa daw ubusin ngayon ang mga zombie na nasa lugar. Matapos makita ang mga nangyayari sa labas, si Gidu naman ay namamangha dahil hindi daw talaga inaatake ng mga zombie si Jiwan. Napansin din ni Gidu na hindi normal ang lakas na meron si Jiwan. Si Gina ay tila natatakot sa kanyang napapanood dahil si Jiwan ay patuloy nakikipaglaban sa mga zombie. Hanggang sa ito ay makaramdam ng pagod na hindi naman nagustuhan ni Jiwan. Iniisip ng ating bida na marami na siyang nakain kanina, kaya naman nagtataka siya kung bakit pakiramdam niya na naman na hindi pa siya kumakain ng ilang araw na. Si Jiwan ay patuloy inuubos ang mga zombie sa paligid. Iniisip niya din na may sapat siyang dalang pagkain,
kaya naman kailangan niya na maubos agad ang zombie sa paligid at tuluyan ng makakain mamaya. Si Jiwan ay biglang naiisip si Gina, nakaramdam din siya ng kakaiba, at bigla na lamang siyang napaluhod. Ang dalawa ay nag-alala naman sa nangyari kay Jiwan sa pagbagsak nito. Matapos niyang bumagsak, iniisip niya naman na may naramdaman siyang kakaiba at biglang naalala si Gina. Bigla din siyang nataranta dahil mukhang iniisip niya na kumain ng tao, katulad ng mga zombie na kanyang nilalabanan ngayon. Si Gina ay nag-aalala kay Jiwan, gusto niya din lumabas para tumulong ngunit agad naman siyang pinigilan ni Gidu. Ang dalawa ay biglang napalingon sa sumigaw na ating bida, at ito ay bigla na lamang tumayo at nakikipaglaban na naman sa mga zombie. Ilang sandali pa, ang mga zombie sa paligid ay tuluyan ng naubos. Si Jiwan ay todo ang hingal dahil sa dami ng kanyang tinapos na mga zombie sa paligid. Si Gidu ay sinabing sana ayos lang si Jiwan dahil mukhang may nagbago daw ngayon sa kanya. Si Jiwan ay iniisip na hindi siya isang zombie dahil kahit kailan hindi daw siya magiging katulad nila. Ilang sandali pa, si Jiwan ay umiinom na ng tubig. Tinanong ni Gina ang kalagayan ni Jiwan, kaya naman sinabi nitong ayos lang siya dahil nakaramdam lang daw ito kanina ng pagod kanina. Si Gidu naman ay naintindihan na napagod si Jiwan ng sobra dahil hindi naman daw madali ang magpatumba ng maraming zombie. Si Jiwan ay naramdaman na nawala na ang kanyang gutom, ngunit nararamdaman niyang kumikirot pa din ang kanyang tiyan. Si Jiwan ay balak daw kunin ang kotse ni Gidu. Dahil sa tinapos niya na ang mga zombie sa malapit, ligtas na daw silang makakalabas para kunin ang sasakyan. Si Gidu naman ay sinabing maghanap muna sila ng mga paglalagyan ng gas upang madala sa sasakyan. Si Jiwan ay sinabing sabay silang tatlo pupunta sa sasakyan. Mula sa labas ng tindahan, may lalaking dumating at humihingi ng tulong. Si Jiwan naman ay nagulat dahil sa biglaang pagdating ng lalaki. Pati si Gidu ay nagulat dahil sobrang tahimik na daw ng lahat, ngunit biglang may darating na stranger sa kanila. Ang lalaki ay patuloy na kumakatok sa salamin at sinabing kailangan ng tulong ng kanyang kaibigan. Ang dalawang lalaki ay dumating din sa eksena habang patuloy na sinasabi na kailangan nila ng tulong. Si Gina ay sinabi na kailangan nilang tulungan agad ang tatlo, habang si Gidu naman ay sinabi na kailangan nilang mag-ingat sa kanila. Sinabi niya din na porket hindi zombie ang tatlo, hindi na daw delikado ang mga ito. Pinaalala niya din na nasa apokalips sila, kaya naman hindi daw lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan nila. Si Gina naman ay sinabing kailangan ng tulong ng tatlo. Pinaalala niya din kay Gidu na dahil kay Jiwan na iligtas ang buhay nila, kaya naman kailangan din daw nilang tumulong para sa iba. Si Jiwan naman ay sinabi din na gusto niyang tulungan ang tatlo dahil gusto niya daw masagip ang lahat ng kanyang makakasalamuha. Si Gidu ay sinabing binalaan niya na ang dalawa, kaya naman wala na daw siyang magagawa kung ito ang desisyon nilang dalawa. Matapos buksan ang pintuan, si Gina naman ay tinawag ang tatlo na pumasok sa loob. Ang matabang lalaki ay nagpasalamat, habang ang lalaking nagkukunwaring may sakit naman ay biglang ngumiti na tila may masamang balak sa grupo ng ating bida. Si Gina ay binigyan sila ng maiinom, tinanong niya din kung anong dahilan ng pagkawala ng malay ng kanilang kasama. Sinabi naman ng matabang lalaki na wala silang idea dahil bigla na lamang daw nawalan ito ng malay. Si Gidu ay tinanong kung nakagat nga daw ba ng zombie ang kasama nila, ngunit ang matabang lalaki naman ay sinabing hindi. Pati ang isang lalaki ay sinabing kaninang umaga pa nawalan ng malay ang kanilang kasama, kaya naman kung nakagat daw ito siguradong naging zombie na daw ito kanina pa. Si Gidu ay tinanong ang planong gawin ng tatlo. Kaya naman sinabi ng lalaki na plano nilang maghanap ng shelter, o kaya naman makahanap daw ng mga taong tutulong sa kanila para makasurvive. Si Gidu naman ay sinabing makapal ang mukha nila para maghanap ng taong magpapalamon sa kanila. Si Gina naman ay pinatigil na magsalita si Gidu dahil masakit na daw ang mga sinasabi nito. Muli niya ding pinaalala na kung hindi dahil kay Jiwan hindi sila makakasurvive. Ang nagkukunwaring may sakit naman ay nagpasalamat dahil sa pagtatanggol niya sa kanila. Si Gidu ay humingi ng pasensya at inamin na naging masakit ang kanyang mga sinabi. Tinanong ng ating bida kung kakasya nga daw ba silang 5 sa sasakyan ni Gidu ng komportable na kanya namang sinang-ayunan. Tinanong din ni Gidu kung bakit 5 lang ang sinabi ni Jiwan dahil 6 daw ang bilang nila. Ang ating bida naman ay sinabing sa motor siya sasakay dahil mas maganda daw kung mas mauuna siya para mas makapag-scout sa kanilang daraanan. Na sinang-ayunan naman ni Gidu. Si Jiwan ay sinabing kailangan na nilang kunin ang sasakyan, na sinang-ayunan naman ni Gidu. Si Gina naman ay sinabing mag-ingat sila dahil magpapaiwan na lang daw siya para alagaan ang lalaking may sakit. Habang paalis na ang dalawa sinabi naman ni Gidu na babalik sila kaagad. Ang dalawa ay agad nakarating sa sasakyan. Si Jiwan ay nagbabantay sa paligid, habang si Gidu naman ay nilalagyan ng gasolina ang sasakyan. Si Jiwan ay nagtataka kung bakit masyadong nag-aalala si Gidu sa tatlo kanina. Sinabi naman ni Gidu na hindi naranasan ni Jiwan ang kanyang naranasan nitong nakaraang 5 araw. Kaya naman hindi daw maintindihan ni Jiwan ang kanyang pakiramdam.
Sinabi niya din na sa panahon ngayon mahirap na daw ang magtiwala sa ibang tao. Si Jiwan ay tinanong naman kung bakit nga daw ba ito lumapit sa kanila kanina. Pinaliwanag naman ni Gidu na gusto niyang makakuha ng magandang scoop. Nagugutom at uhaw na din daw siya, kaya naman wala na siyang nagawa kundi lumapit kanina sa kanila. Sinabi ni Jiwan na survival instinct ang ginawa ni Gidu kanina. Tinanong din ng ating bida kung bakit tinawag siyang malaking scoop nito. Sinabi naman ni Gidu na isang tao na hindi inaatake ng mga zombie si Jiwan, kaya naman malaking balita daw ito para sa lahat. Ang tiyan ng ating bida ay nagsimula na namang tumunog ng malakas, kaya naman mukhang gutom na naman daw si Jiwan na kanya namang sinang-ayunan. Si Gidu naman ay sinabing hindi biro ang ginawa niyang pag-ubos sa mga zombie kanina, kaya naman pag nakaalis na daw sila sa lugar na ito maghahanap sila ng pagkain at kakain hanggang sa mabusog sila. Mula sa hindi kalayuan may narinig si Jiwan. Ang ating bida ay natataranta, kaya naman tinanong ni Gidu kung anong problema. Si Jiwan naman ay naiinis at sinabing sigurado siyang narinig niyang sumigaw si Gina. Ang eksena ay nalipat sa gasolinahan. Si Gina ay sumisigaw habang binabalak siyang pagsamantalahan ng tatlong manyakol. Si Gina ay biglang natahimik matapos sabihin ng lalaki na pupunta ang mga zombie sa kanila kapag sumigaw si Gina. Habang tinututukan ng baril si Gina, sinabi naman ng lalaki na mas magandang mamatay sa putok ng baril kesa sa mga zombie. Ang lalaki ay hindi din daw makapaniwala na napakadali nilang maloko dahil sa pagtanggap daw agad nila sa kanilang tatlong kupal. Ang isang lalaki ay sinabing babalik lang din agad ang dalawa, kaya naman hindi daw magandang oras para pagsamantalahan si Gina. Ang lalaking may baril naman ay sinabing babarilin nila agad ang dalawa kapag nagpakita ito sa kanila. Ang lalaki ay sinabi din na maswerte silang tatlo para makakita ng isang maganda at sariwang babae sa panahon ngayon. Si Gina ay kinagat naman ang daliri ng lalaki, kaya naman nagsisisigaw ito dahil sa sakit. Dahil sa galit bigla niya namang binugbog si Gina, habang ang mga kasama niya naman ay tinawanan siya dahil kinagat siya ng tao imbes na mga zombie. Ang lalaking may baril ay sinabing tumingin sa labas ang matabang lalaki sa dalawang parating. Ang lalaking naka-black ay naghahanda ng may gawing hindi maganda. Si Gina ay wala ng malay, habang sinasabi naman ng dalawa na hindi na sila makapagpigil dahil sa ganda ni Gina. Ang lalaki ay nag-umpisang hubaran si Gina, ngunit mula sa kanilang likod ay dumating na ang ating bida. Matapos umatake ni Jiwan, ang isang manyakol naman ay tumilapon naman agad sa pader. Ang dalawa ay bigla namang nagulat dahil sa biglaang pagdating ni Jiwan. Napansin din ni Jiwan ang walang malay na si Gina, kaya naman mas lalo pa itong nagalit sa tatlong kupal. Ang sasakyan ay dumating na habang si Gidu naman ay agad pumasok para asikasuhin si Gina. Nagalit din si Gidu dahil sa naging tama ang hinala niya sa tatlong kupal. Si Jiwan ay sinabing pumunta na sila Gidu sa loob ng sasakyan at sinabing susunod na lang siya mamaya sa kanila. Mula sa labas si Gidu ay pinupuno niya naman ang gas tank ng kanyang sasakyan. Matapos makapasok sa sasakyan nagpasalamat naman siya dahil walang zombie sa paligid habang naglalagay siya ng gasolina kanina. Si Gidu ay pinagmasdan ang binugbog na si Gina at iniisip na napakasama na daw ng nangyayari sa mundo. Iniisip niya din na maswerte pa rin si Gina dahil poprotektahan daw siya ni Jiwan kahit na anong mangyari. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, ang dalawa ay mayabang pa din dahil hindi lang daw si Jiwan ang may dalang sandata. Ang dalawa ay naglabas ng kanilang sandata at sinabing hindi sila kakayanin ng sabay ni Jiwan. Ang ating bida naman ay binitawan ang kanyang sandata, na ipinagtaka naman ng dalawa. Ang isang lalaki ay sinabi na mukhang sumusuko na daw si Jiwan dahil mukhang alam na daw nitong wala siyang laban sa kanila. Ang payat na lalaki ay sinabing hindi sila maaawa sa katulad ni Jiwan, ngunit ang matabang lalaki naman ay may napansin kay Jiwan na kakaiba at sinabi na mukhang may mali sa ating bida. Si Jiwan naman ay iniisip na sobrang galit na siya kanina at may naramdaman na kakaiba. Habang may lumalabas na mga ugat sa kanyang katawan, iniisip niya naman na napakagaan ng pakiramdam niya ngayon, ngunit ang matinding gutom ay patuloy niya pa din daw na nararamdaman. Ilang sandali pa, nagkalat na ang dugo sa paligid, at ang lalaking may baril na lang ang natitira sa grupo. Siya ay nanginginig ng sobra sa takot dahil sa nasilayan niyang kinakain na ang kanyang mga kasama. Si Jiwan ay tapos ng magmukbang sa dalawang lalaki, at siya naman ay tuluyan ng nabaling ang tingin sa lalaking manyakol. Si Jiwan ay lumalapit na sa huling kupal. Habang nilalabas nito ang kanyang baril, sinabi niya naman na hindi mukhang zombie si Jiwan, kaya naman nagtataka siya kung bakit ito kumakain ng tao. Si Jiwan ay tinitigan lang ang huling kumag, habang ito naman ay mukhang mababaliw na dahil sa takot. Ilang sandali pa, may putok ng baril ang narinig sa labas ng convenience store. Si Gidu ay nag-alala sa putok ng baril na kanyang narinig, kaya naman balak niyang tumingin sa nangyayari. Si Gidu ay biglang nagulat dahil nakita niyang palabas na si Jiwan. Tinanong niya din kung ayos nga lang daw ba ang ating bida. Sinabi ni Jiwan na ayos lang siya, kaya naman kinamusta niya din ang kalagayan ni Gina.
Sinabi din naman ni Gidu na tulog si Gina sa loob ng sasakyan. Si Gidu ay napansin na nagpalit ng damit si Jewan, ngunit ang ating bida naman ay agad binigyan ng baril si Gidu, at sinabi na mas maganda kung si Gidu ang hahawak nito. Si Gidu ay natuwa naman sa baril at tinanong kung sigurado nga daw ba si Jewan na ibibigay niya ito sa kanya. Sinabi ng ating bida na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, hindi katulad ni Gidu, kaya naman mas maganda daw kung si Gidu na lang ang hahawak ng baril. Si Gidu ay napansin ang malungkot na tono sa boses ni Jewan, kaya naman muli niyang tinanong kung ayos nga lang daw ba siya. Ang ating bida ay napahinto, lumingon din siya habang nakangiti, habang sinasabi na ayos lang siya. Si Jewan ay sinabing umalis na sila, dahil baka mamaya ay dumami na naman daw ang mga zombie dito sa lugar. Si Gidu ay nagtataka sa kung anong nangyari sa loob, ngunit siya naman ay nagpasya ng umalis kaagad. Ang grupo nila ay nagpatuloy sa kanilang biyahe. Si Gina ay paunti-unting binuksan ang kanyang mga mata. Napansin ni Gidu ang paggising ni Gina, kaya naman tinanong niya ito kung ayos nga lang daw ba ito, na sinang-ayunan naman ni Gina. Sinabi ni Gidu na makakapag-relax na si Gina, dahil hindi na daw sila guguluhin pa ng 3 kupal, dahil sa ginawa daw ni Jewan sa mga ito. Matapos mapagmasdan si Jewan, agad namang tumulo ang luha ni Gina. Napansin ni Gidu ang pag-iyak ni Gina, kaya naman tinanong niya kung ano nga daw ba ang dahilan sa pag-iyak ni Gina. Si Gidu ay nagulat matapos tanungin ni Gina na bakit may mga taong ganon kanina sa kanilang nakita. Muling sinabi ni Gina na gusto niya lang ang tumulong sa 3 kanina, ngunit bakit daw sila nito pinagsamantalahan. Si Gina ay sinabi din na mukhang hindi niya na kayang magtiwala pa sa ibang tao sa susunod. Si Gidu ay natigilan sandali, ngunit sinabi niya naman tama lang na huwag magtiwala si Gina sa iba, kung may pagkakatiwala ang ibang tao din daw si Gina. Si Jewan daw ang taong ito, dahil kahit anong mangyari hindi daw siya nito pababayaan. Ang eksena ay nalipat sa isang gusali, kung saan kakatapos lang ng ating bida na pumatay ng isang zombie. Napansin ni Jewan na mukhang naubos niya na ang zombie sa paligid. Napansin niya din ang litrato ng isang pamilya, kaya naman humingi siya ng tawad sa panghihimasok ng kanilang tahanan. Ang grupo ay nagpasyang tumigil muna para makapagpahinga. Si Jewan ay nagtaka kung bakit nagsuggest daw si Gidu na magpahinga, sinabi din ni Jewan na nakakotse sila. Kaya naman mas maganda daw sana kung nagpatuloy na lang sila. Sinabi naman ni Gidu na masyado nang malalim ang gabi, delikado din daw ang bumiyahe sa gabi, kaya naman ipagpabukas na lang daw nila ang biyahe. Sinabi din ni Gidu na kailangan din ni Gina makapagpahinga ng komportable. Tinanong ni Jewan kung magiging ayos nga lang daw ba si Gina, ngunit sinabi naman ni Gudi na imposibleng mangyari pa ito sa ngayon dahil sariwa pa ang kanyang naranasan. Sinabi ni Gidu na importante ang gagawing role ni Jewan para kay Gina, na ipinagtaka naman ni Jewan. Muling sinabi ni Gidu na mahirap nang magtiwala sa ibang tao ngayon, kaya naman bukod sa magulang ni Gina si Jewan na lang daw ang inaasahan nito. Si Jewan naman ay nagulat dahil sa kanyang narinig. Sinabi niya din na imposible ang sinasabi ni Gidu dahil kanina lang naman daw sila nagkakilala ni Gina. Muling sinabi naman ni Gidu na masyadong madami na silang napagdaanan para sa isang araw na pagsasama. Si Gidu ay nilabas ang kanyang notebook at sinabing gusto niyang tanungin si Jewan bilang isang journalist. Si Gidu ay tinanong kung wala nga ba talagang alam si Jewan na dahilan kung bakit hindi siya inaatake ng mga zombie, na sinang-ayunan naman ni Jewan. Dagdag pa ni Jewan na mukhang hindi din daw siya nakikita ng mga zombie. Si Gidu ay gusto din daw malaman kung anong nangyayari kay Jewan, kaya naman sabihan daw siya nito kung sakaling may kakaibang maramdaman si Jewan sa kanyang katawan, na sinang-ayunan naman ni Jewan. Tinanong din ni Gidu kung may martial arts training daw ba si Jewan noon, na sinabi naman ni Jewan na wala. Si Gidu ay napansin ang kakaibang lakas na meron si Jewan na parang hindi na daw siya isang tao, na ikinagulat niya namang marinig. Muling tinanong ni Gidu kung wala nga daw ba talagang ideya si Jewan kung saan nanggagaling ang kanyang lakas, na kanya namang sinang-ayunan na wala. Si Gidu ay humingi ng pasensya, dahil malamang pakiramdam daw ni Jewan ay nasa interrogation siya. Si Jewan naman ay sinabing ayos lang, dahil naiintindihan niya naman daw ang trabaho ni Gidu bilang isang journalist. Tinanong din ni Gidu kung may paraan nga daw ba si Jewan para hanapin ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jewan na wala siyang paraan para hanapin ang kanyang kapatid, ngunit kailangan niya na daw munang puntahan ang kanilang bahay na matatagpuan sa Yangyang. Napansin ni Gudi na medyo malayo daw pala ang pupuntahan ni Jewan. Ang ating bida naman ay sinabing kailangan niyang puntahan ang kanilang bahay, dahil ito lang daw ang kanyang clue para mahanap ang kanyang kapatid. Si Gidu ay tinanong kung bakit nga daw ba sila tinutulungan ni Jewan ng sobra-sobra. Si Jewan naman ay sinabi na sa tingin niya mas tamang gawin ang tulungan silang dalawa. Narinig ni Gina ang mga sinasabi ni Jewan at muli na naman siyang naluha. Si Gidu ay muling sinabi na napakabuting tao daw talaga ni Jewan, ngunit ang ating bida naman ay pahambol at sinabing hindi naman daw siya masyadong mabait.
Habang patuloy sinusulat ni Gidu ang mga impormasyon na kanyang natatanggap kay Jiwan, tinanong niya naman ang tungkol sa mga zombie, kung may napansin daw ba si Jiwan na kakaiba sa mga zombie habang nilalabanan niya ang mga ito ng malapitan. Ang ating bida naman ay sinabi niyang wala siyang gaanong napapansin, ngunit napansin niya daw sa mga zombie na may kakayahan pa din silang makakita at makarinig. Si Gina ay nakabangon na at sinabing nagre-react ang mga zombie sa kanilang mga balat. Sinabi niya din na sinabi daw ito ng kanyang manager bago siya nito sabihan na magtago sa storage room. Tinanong ni Goody kung ayos na nga daw ba si Gina, sinabi niya namang ayos na siya at hindi din daw siya makatulog. Sinabihan niya din si Jiwan na huwag nang mag-alala sa kanya dahil ayos na daw talaga siya. Muling sinabi ni Gina na nagre-react ang mga zombie sa exposed na balat nila. Ang ating bida naman ay napagtanto na kaya daw pala nagpakuha ng mahabang pantalon si Gina noon. Si Goody ay stress pa din dahil hindi pa din daw nila alam kung bakit nga daw ba nagkaroon ng mga zombie. Si Gina ay may napansin na tunog sa kung saan, ilang sandali pa hawak na ni Gina ang isang radyo. Sinabi niya din na may narinig siyang static signal sa radyo. Ilang sandali pa, ang radyo ay nakakuha ng signal ng stasyon. Sinabi din ng tao na nasa stasyon ng radyo na sigurado daw siyang marami pang survivors na natitira katulad niya. Si Gidu ay hindi makapaniwala dahil may stasyon pa din ng radyo ang gumagana sa panahong ito. Ang nagsasalita sa radyo ay sinabing 5 araw na simula noong magkaroon ng mga zombie. Si Jiwan ay napansin na live broadcast ang nangyayari, kaya naman si Gidu ay sinabi na mukhang ligtas din daw na lugar ang stasyon ng radyo ngayon. Si Jiwan naman ay sinabi na malamang na trap lang din ang taong nagsasalita sa stasyon. Si Gina naman ay sinabing malapit lang ang stasyon ng radyo mula rito, kaya naman tinanong niya ang dalawa kung ano ang balak nilang gawin. Si Gidu naman ay sinabi na buhay pa sila hanggang ngayon dahil kay Jiwan, kaya siya daw ang magdesisyon kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Ang ating bida naman ay nagulat sa pagdepende nila sa kanya. Sinabi din ni Gidu na si Jiwan lang daw ang may kakayahan na makapasok sa stasyon ng radyo kung gugustuhin ito. Si Jiwan naman ay biglang nagsalita at sinabing kailangan daw muna nilang ihatid si Gina sa kanyang mga magulang. Kapag naihatid na daw nila si Gina sa kanila, saka na lang daw nila pag-isipan kung pupunta sila sa stasyon ng radyo. Si Gina ay masaya namang marinig na siya ang priority ni Jiwan, habang si Gidu naman ay sinabi na si Jiwan daw ang masusunod. Ilang sandali pa, si Jiwan ay naguguluhan. At si Jinmin naman ay bigla siyang tinawag at sinabing kumain sila ng tanghalian. Si Jiwan ay nagulat makita si Jinmin. Ngunit sila ay nagpatuloy na dahil ililibre daw siya nito ng pagkain. Si Jiwan ay masayang iniisip na mabuti na lang ay nagising na siya sa kanyang masamang panaginip. Ilang sandali pa, si Jiwan ay nagulat matapos niyang makita ang mga zombie na kumakain ng tao. Si Jinmin naman ay sinabi din na kumain na din silang dalawa. Si Jiwan ay nagtataka kung anong nangyayari, ngunit si Jiwan ay muli nang nagising sa realidad ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang kaba siya ay nakaramdam ng pagod matapos ang nangyaring panaginip. Si Jiwan ay muli na namang kinakabahan at iniisip na hindi siya magiging zombie. Kinabukasan sa ibang lugar, ang tatay ni Gina ay sinabing pang-6 na araw na simula noong nagka-zombie. Ang nanay naman ni Gina ay sinabing wala na silang natitirang pagkain, ngunit dahil may tubig pa silang natitira makakatagal pa daw sila ng mga ilang araw pa. Ang nanay ni Gina ay inaalala kung ayos lang daw siguro ang kanilang anak. Ang tatay niya naman ay sinabi na malamang ayos lang siya, dahil sinagip naman daw ito noon ng mabuting tao noong huli nila itong nakausap kagabi. Ang nanay ni Gina ay umiiyak dahil gusto niya pa daw makita ang kanilang anak. Ang tatay niya naman ay sinabi din na mabuti na lang nagawa pa nilang makapagpaalam kahapon sa kanilang anak. Ang tatay ni Gina ay biglang bumangon dahil narinig ng dalawa ang tunog ng 500cc na motor na palapit sa kanila. Ang tatay ni Gina ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang ating bida ay huminto sa harap ng kanilang bahay. Habang nakahinto ang ating bida, ang tatay naman ni Gina ay pinapanood siya mula sa itaas. At iniisip na mukhang baliw na daw si Jiwan dahil sa paghinto sa gitna ng napakaraming zombie. Si Jiwan ay tinignan ang mapa na ibinigay ni Gina at iniisip na mukhang nasa tamang lugar na siya. Iniisip niya din na napakatahimik ng lugar at malamang dahil daw ito sa napakaraming zombie sa paligid. Ang ating bida ay iniisip na ubusin muna ang zombie sa paligid bago hanapin ang magulang ni Gina. Si Jiwan ay nag-umpisa ng kalabanin ang mga zombie na ikinagulat naman ng mga magulang ni Gina. Si Jiwan ay patuloy na inuubos ang mga zombie sa paligid, habang ang tatay naman ni Gina ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikitang ginagawa ng ating bida. Si Jiwan ay naubos na ang mga zombie sa paligid, napansin niya din na makitid ang daan sa lugar na ito, kaya naman hindi daw kakayanin ng sasakyan ni Gidu ang makapasok dito. Si Jiwan ay binabalak na akyatin ang bahay nila Gina para makita ang sitwasyon, para mabalaan niya na din daw si Gina sa kanyang makikita mamaya.
Ang magulang ni Gina ay pinagmamasdan pa din ang ating bida. Napansin nila na umaakyat si Jewan papasok sa kanilang tahanan, kaya naman ang dalawa ay nataranta at hindi alam ang gagawin. Ang dalawa ay nagulat matapos marinig ang dingdong ng kanilang bahay. Si Jewan naman ay tinawag ang mga magulang ni Gina at sinabing pumunta siya dito para sa request ni Gina. Ilang sandali pa, ang magulang ni Gina ay agad sinalubong si Jewan. Ang ating bida naman ay biglang masayang nagulat dahil sa biglaang pagsalubong ng magulang ni Gina sa kanya. Ilang sandali pa, si Gina at ang kanyang mga magulang ay nagkita na. Ang pamilya ay masaya matapos nilang makita ang isa't isa. Pati si Jewan ay masayang makita na buo na ang pamilya ni Gina. Si Gidu ay sinabi na alam niyang masaya sila, ngunit gawin na lang daw nila ito sa loob ng bahay. Ang tatay naman ni Gina ay biglang hinawakan ang kamay ni Gidu at nagpasalamat sa kanya. Sinabi naman ni Gidu na si Jewan dapat ang pasalamatan nila, ngunit si Jewan ay pahambol na naman at sinabing kaunti lang ang kanyang naitulong. Ilang sandali pa, si Gina ay nagpapasalamat kay Jewan dahil napakaswerte daw niyang makilala si Jewan dahil sa kanya nakauwi daw agad siya sa kanyang mga magulang sa loob lamang ng maikling oras noong nagkita silang dalawa kagabi. Ang tatay naman ni Gina ay sinabing sumuko na sila na magkikita ulit sila, ngunit hindi niya daw akalain na magkikita ulit sila ngayon. Ang tatay ni Gina ay muling nagpasalamat sa dalawa, ngunit si Gidu ay sinabi naman na si Jewan at Gina daw ang nagligtas sa kanya. Si Jewan ay tinanong kung paano nakasurvive ang mag-asawa ng 6 na araw ng walang pagkain. Ang tatay naman ni Gina ay sinabi na may ekstrang tubig pa sila, kaya naman ito daw ang naging solusyon nila para makasurvive hanggang ngayon. Ang nanay naman ni Gina ay sinabi na hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan, ngunit hindi daw nila akalain na darating sila Jewan. Si Jewan ay tinanong kung nakita din daw ba ni Gidu ang supermarket na nadaanan nila kanina. Ang ating bida ay napansin na nakasarado at mukhang hindi pa daw nagagalaw ang supermarket na kanilang nadaanan, kaya naman sinabi ni Jewan na kukuha daw sila ng mga pagkain sa supermarket upang maging stock na pagkain daw ng pamilya ni Gina. Ang tatay ni Gina ay sinabing delikado na sa labas dahil sa dami ng mga zombie. Si Jewan naman ay sinabi din na mas delikado kung mamamatay sila sa gutom dahil ilang araw na daw silang hindi kumakain. Si Gidu ay pumayag sa plano ni Jewan. Kaya naman ang tatay ni Gina ay sinabi din na gusto niyang sumama sa dalawa upang makatulong, ngunit sinabi niya namang hindi na kailangan pang sumama nito. Sinabi niya din na mukhang hindi pa daw nito nababawi ang lakas ng tatay ni Gina, kaya naman manatili na lang daw ito dito. Ang tatay ni Gina ay naluluha at biglang muling nagpasalamat sa tulong na ginagawa nila Jewan. Ilang sandali pa, si Jewan ay paalis na, ngunit si Gidu naman ay sinabing sasama siya. Sinabi niya din na mas mapapabilis ang pagkuha nila ng mga supplies kung sasama siya. Sinabi niya din na hindi siya papayag na umaasa na lang palagi siya kay Jewan na nagustuhan namang marinig ni Jewan. Ang dalawa ay paalis na, habang ang tatlo naman ay sinabing mag-ingat sila sa kanilang pupuntahan. Ang dalawa ay tuluyan ng umalis. Habang nagtataka ang magulang ni Gina kung babalik pa nga daw ba ang dalawa, sinabi naman ni Gina na may tiwala siyang babalik pa silang dalawa. Ilang sandali pa, sila ay nasa supermarket na. Matapos buksan ang lock, ang dalawa naman ay nagawa ng makapasok sa loob. Napansin din nila na nandito lahat ng kanilang kailangan. Napansin din nila na hindi pa daw napupuntahan ito ng ibang tao para kuhanan ng mga supplies. Dahil sa dami ng supplies na nandito, aabutin daw ng taon bago nila maubos ang supplies dito. Ang eksena ay nalipat sa stasyon ng radyo. Ang DJ ay may kausap, at sinusulat naman nito ang mga impormasyon na ibinibigay sa kanya ng tumatawag. Ilang sandali pa, tapos na ang usapan ng dalawa. Ang DJ ay iniisip na may mga tumatawag sa kanya at nagbibigay ng parehong impormasyon sa nag-iisang tao at ito ay tungkol lahat kay Motorcycle Man. Ang dalawa ay patuloy na kumukuha ng mga supplies. Si Gidu ay napansin na meron na sila lahat ng kanilang kailangan. Sinabi niya din na tatagal na daw ang supplies na ito para sa 6 na buwan. Ang ating bida ay napansin ang isang drugstore sa kabilang kalsada, kaya naman sinabi niya na kumuha na din sila ng mga gamot. Si Gidu ay sinabing nakokonsensya siya sa pagkuha na lang basta ng mga supplies. Ngunit si Jewan naman ay sinabing nasa apocalypse na sila, kaya naman hindi na daw big deal ang kumuha ng mga supplies sa mga ganitong klaseng lugar. Si Gidu ay sinabing siya na ang kukuha ng mga gamot at magbantay na lamang daw siya sa labas. Sinabi din ni Gidu na hindi sila dapat kumuha ng basta-basta at sinabi na dapat kumuha lang sila ng dapat nilang kailangan na mga gamot. Si Jewan ay napansin ang stasyon ng radyo na kanilang narinig kagabi. Silang dalawa ay nakita ang building ng stasyon ng radyo at sinabi na tama ang sinabi ni Gina na malapit lang ito. Si Gidu ay tinanong kung gusto nga daw ba nitong mag-broadcast para malaman ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sinabi din ni Gidu na bumalik na daw sila sa bahay nila Gina at alamin na lang mamaya kung paano nga daw ba sila makakapunta sa Yangyang.
Ang ating bida ay pinagmasdan ang kanyang mga mensahe sa kanyang kapatid, at iniisip na kahit anong mangyari pupuntahan niya ito para iligtas. Ilang sandali pa, ang eksena ay nalipat sa bahay nila Gina. Ang tatay ni Gina ay muling nagpasalamat, habang si Jewan naman ay nagpasalamat din sa kanila dahil sa masarap na pagkakaluto ng pagkain. Si Jewan ay sinabi na nagawa nilang makakuha ng supplies na pwedeng umabot ng 6 na buwan para sa kanilang 4. Ang tatay ni Gina ay nagtaka kung bakit 4 lang daw silang binilang niya. Si Jewan naman ay muling sinabi na kailangan niya pang puntahan ang kanyang kapatid na babae. Ang nanay naman ni Gina ay tinanong kung saan daw nakatira ang kapatid ni Jewan. Ang ating bida naman ay sinabi na nasa Yangyang daw ang kanyang kapatid. Ang tatay ni Gina ay sinabi namang napakalayo ng Yangyang, sigurado din daw na hindi madali ang magiging biyahe ni Jewan papunta sa lugar. Si Jewan naman ay malungkot at sinabing kailangan niyang pumunta kahit anong mangyari dahil ang kapatid niya lang daw ang nag-iisa niyang kapamilya. Si Jewan ay tinanong ang magulang ni Gina na kung pwede daw ba silang bumalik dito matapos niyang sagipin ang kanyang kapatid. Si Gina naman ay nagulat sa sinabi ni Jewan. Muling sinabi ng ating bida na wala silang kapamilya sa Yangyang, kaya naman kung pwede sa kanila gusto daw nilang bumalik dito. Sinabi din ni Jewan na hindi siya nagagawang mapansin ng mga zombie. Kaya naman magiging malaking tulong daw siya para sa kanila. Sinabi din ni Jewan na mapapanatag siya sa tabi ni Gina para masiguro daw ang kaligtasan nito. Si Jewan ay sinabi din na sigurado daw siyang maililigtas niya ang kanyang kapatid, kaya naman babalik daw sila agad kapag nangyari ito. Si Gina naman ay pasimpleng kinikilig sa gilid. Ang tatay ni Jewan ay sinabi din na pumapayag siyang manatili dito si Jewan kapag nagawa na nitong mailigtas ang kanyang kapatid. Sinabi din ng tatay ni Gina na hindi pa siya tuluyang pumapayag na magpakasal ang dalawa dahil hindi pa daw siya handa na magkaapo. Si Gina naman ay biglang nataranta sa pinagsasabi ng kanyang tatay. Ilang sandali pa. Sumapit na ang gabi at ang tanging ilaw lamang nila ay kandila. Sinabi din ni Guido na nakalimutan niyang wala nga daw palang kuryente, kaya naman dapat kumuha daw pala siya ng maraming kandila. Tinanong ni Jewan kung nakatulog na nga daw ba ang magulang ni Gina, na kanya namang sinang-ayunan, dahil masyado daw napagod ang mga ito kanina. Si Guido ay may isinusulat, kaya naman nagtaka si Jewan kung ano nga daw ba ang isinusulat ni Guido. Sinabi naman ni Guido na kinakalkula niya kung gaano karaming pagkain nga daw ba ang kanilang dadalhin para makarating sa Yangyang. Si Jewan ay nanlaki ang mata, habang si Guido naman ay sinabing sasama siya papunta sa Yangyang, na ikinagulat naman ni Jewan at sinabing delikado ang kanyang pupuntahan. Sinabi naman ni Guido na alam niyang delikado ang gagawin nilang paglalakbay, ngunit gusto niya daw mas malaman pa ang kwento ni Jewan, kaya naman didikit daw siya sa ating bida. Sinabi niya din na kahit anong mangyari si Jewan daw ang kanyang pinakamalaking scoop na hindi niya papakawalan. Sinabi niya din na huwag mag-alala si Jewan dahil hindi daw siya magiging pabigat sa ating bida. Sinabi din ni Goody na magaling ang kanyang navigation skill bilang isang journalist. Kaya naman si Jewan ay pumayag na din na sumama si Guido sa kanya. Si Gina ay may kinukuha at sinabing kailangan nila ang bagay na ito. Sinabi ni Gina na magiging malaking tulong sa kanila ang radyo dahil sa gumagana pa naman daw ang broadcasting ng isang stasyon. Sinabi ni Gina na malalaman nila sa radyo na ito kung ano na ang nangyayari sa iba pang lugar. Si Guido ay sinabi din naman na may hinala siyang hindi na maganda ang lagay ng stasyon ng radyo ngayon. Si Jewan ay nagulat matapos mag-umpisa ng stasyon ng radyo. Sinabi din ng DJ na may balita siya para sa lahat. Dahil ayon sa mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya, may isang tao daw na dapat nilang malaman na nabubuhay sa gitna ng apokalips. Sinabi ng DJ na ang tinutukoy niya ay ang taong hindi inaatake ng mga zombie o kilala daw bilang si Motorcycle Man. Si Guido ay nagugulat at sinabi kay Jewan na parang siya ang binabanggit ng DJ. Sinabi din mula sa radyo na mukhang si Motorcycle Man na daw ang sagot sa krisis na kanilang kinakaharap. Ayon kay Jinchul madami na daw ang nagbibigay sa kanya tungkol sa description ni Motorcycle Man, kaya naman ngayong araw na pagdesisyonan niya daw na sabihin na ito sa kanyang mga tagapakinig. Sinabi din ni Jinchul na sinabi niya ang impormasyon na ito para paalalahanan ang mga nakikinig sa kanya na huwag silang mawala ng pag-asa dahil hindi magtatagal darating din daw ang kanilang tagapagligtas. Ilang sandali pa, si Jinchul ay nagpaalam na muna sa kanyang mga tagapakinig at nagplay ng kanta. Si Jinchul ay napabuntong hininga at tinanong ang sarili dahil sinasabi niya daw sa mga nakikinig na huwag silang mawala ng pag-asa ngunit siya mismo ay hindi magawa ito. Dahil hindi niya daw alam kung makakatagal pa nga daw ba siya para makasurvive ng ilang araw. Si Guido ay naalala ang sinabing pangalan ng DJ sa radyo at mukhang kilala niya daw ito. Kinukuha din ni Guido ang kanyang cellphone, hindi nagtagal nakita niya ang cellphone number ni Jinchul. Si Guido ay sinabi na mukhang pinapatakbo daw mag-isa ni Jinchul ang stasyon ng radyo.
Si Ji-won ay tinanong kung sigurado nga daw ba si Gi-do na tumatanggap sila ng guest sa kanilang stasyon, na sinang-ayunan naman ni Gi-do. Si Ji-won ay sinabi na gusto niyang malaman ng lahat na siya si Motorcycle Man. Ang dalawa ay nagulat at tinanong ni Gi-do kung bakit niya ito gagawin. Sinabi ni Ji-won na hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang kakayahan, kaya naman gusto niya daw sabihan ang mga tao sa kanyang sitwasyon. Si Gi-do ay sinabi naman na delikado ang gagawin ni Ji-won na pagpapakilala sa karamihan, dahil maaari daw na may gawing masama ang mga tao sa kanya matapos niyang makilala ng lahat. Si Ji-won ay sinabi naman wala nang silbi ang pagtatago sa ibang tao, dahil ang kailangan lang naman daw nila ay mag-ingat sa lahat. Si Gi-do ay napakamot-ulo na lamang, at sinabing gagawin nila ang gusto ni Ji-won. Si Gi-do ay sinabing tatawagan niya si Jin-chul. Dahil kilala niya na daw ito, maaaring maniwala daw ito sa kanyang mga sasabihin. Ilang sandali pa, si Jin-chul ay sinagot na ang tawag at agad namang nakilala ang cellphone number ni Gi-do. Ang dalawa ay nagkamustahan sa magkabilaang linya. Si Gi-do ay sinabi din na tumawag siya dahil may impormasyon siyang sasabihin kay Jin-chul. Si Gi-do ay sinabi na ang Motorcycle Man daw na tinutukoy nila ay ang kanyang kasamahan. Si Jin-chul naman ay napatayo sa kanyang upuan matapos marinig ang balita at tinanong kung sigurado nga daw ba si Gi-do. Si Jin-chul ay nagplay muna ng mga kanta dahil may tumawag daw sa kanya na magbibigay ng impormasyon. Ilang sandali pa, muling tinanong ni Jin-chul kung sigurado nga daw ba si Gi-do sa kanyang sinabi. Si Jin-chul ay nagulat matapos mangako si Gi-do na totoo ang kanyang sinasabi. Si Jin-chul ay naalala kung anong klaseng journalist si Gi-do noong wala pang mga zombie. Si Jin-chul ay tinanong kung kasama niya nga daw ba ang tinutukoy niya ngayon. Ang dalawa ay nagkatinginan. Ilang sandali pa nagulat na naman si Jin-chul matapos magpakilala ni Ji-won sa kabilang linya bilang si Motorcycle Man. Si Jin-chul ay sinabi na ang mga tagapakinig niya na malaki ang tiwala na totoo si Motorcycle Man, kaya naman para sa kanilang kaliwanagan muling tinanong ni Jin-chul kung hindi nga daw ba talaga kinakagat ng mga zombie si Ji-won. Matapos mapalunok ni Ji-won, sinabi niya naman sa kabilang linya na totoo ang chismis tungkol sa kanya. Hindi niya daw ang alam ang dahilan ngunit hindi daw talaga siya kinakagat ng mga zombie. Mula sa kabilang linya, sinasabi ni Ji-won na hindi siya pinapansin ng mga zombie. Sinabi din ni Ji-won na hindi siya tulad ng iniisip nila na magiging pag-asa ng lahat. Dahil nag-iisang tao lamang daw siya na may limitasyon din sa mga pwede niyang tulungan na tao. Si Jin-chul ay naiintindihan daw ang sinabi ni Ji-won. Muli niya din sinabi sa kabilang linya na medyo naniniwala siya sa kwento nila. Ngunit tinanong niya din kung paano nga daw ba nila mapapatunayan na totoo ang sinasabi nila. Ang ating bida naman ay sinabi na malamang maraming zombie sa building ng kanilang stasyon ng radyo ngayon, kaya naman bukas balak daw pumunta ni Ji-won sa stasyon para ubusin ang mga pangit sa kanyang lugar. Muling tinanong ni Jin-chul kung sigurado nga daw ba si Ji-won na kanya namang sinang-ayunan. Si Jin-chul naman ay sinabi kung saan siya matatagpuan ni Ji-won. Pinayuhan niya na din si Ji-won dahil puno daw talaga ng mga zombie sa kanilang stasyon ng radyo. Si Ji-won naman ay muling sinabi na magkita na lang sila bukas. Si Jin-chul naman ay napangiti at sinabing hihintayin niya si Ji-won bukas. Sinabihan niya din si Gi-do na hindi niya inaasahan na makakausap niya siya sa ganitong sitwasyon, kaya naman mag-ingat daw ito at magkita na lang sila bukas. Pati si Gi-do ay sinabihang mag-ingat ito. Si Jin-chul ay sinabihan ng good luck ang dalawa at doon na natapos ang mahabang usapan. Matapos marinig ang mga impormasyon na kanyang natanggap, hindi pa din siya makapaniwala na totoo ang mga sinabi nila. Napaisip din siya na malamang totoo ang mga sinabi nila sa kanya. Magiging simbolo din daw ng pag-asa si Ji-won para sa lahat kung sakaling malaman niyang totoo ang mga sinabi nito. Kinabukasan, si Ji-won ay lumabas na at nakitang walang zombie papunta sa sasakyan. Si Gi-do naman ay sinabing handa na siyang umalis. Ang nanay naman ni Gina ay nagpahabol ng pagkain at sinabing baonin nila ito sa kanilang biyahe. Si Ji-won naman ay natuwa matapos malaman na rice balls ang laman ng baonan dahil paborito niya daw ito. Ang nanay ni Gina ay muling sinabi na mag-ingat sila. Si Gina naman ay tinawag si Ji-won ngunit wala itong masabi. Si Ji-won naman ay muling nagpaalam kay Gina, sinabihan niya din itong huwag mag-alala dahil alam naman daw nitong hindi siya makakagat ng mga zombie. Si Gina ay biglang niyakap si Ji-won at sinabi na siguraduhin nitong babalik siya. Ang ating bida naman ay biglang namula at sinabing babalik siya ng ligtas sa kanya. Ang tatay naman ni Gina ay biglang sumingit sa usapan at muling sinabi na hindi pa sila pwedeng magpakasal. Ilang sandali pa, si Ji-won at Gi-do ay nagumpisa ng umalis. Hindi nagtagal nakarating na din ang dalawa sa gusali ng stasyon ng radyo. Si Ji-won ay nag-umpisa na din na pumatay ng mga zombie sa lugar. Si Ji-won ay sinabing napakaraming zombie sa paligid, kaya naman medyo matatagalan daw siyang ubusin ang mga zombie. Si Jin-chul ay nanghihina na at iniisip na mukhang ito na ang kanyang kamatayan.
Ayon sa kanya matagal na daw siyang nawalan ng pagkain at may inom, dahil nanghihina na siya hindi na din daw siya makakapag-broadcast ngayong araw. Sa kanyang panghihina iniisip niya naman na sana malaman niya na kung totoo nga daw ba talaga si Motorcycle Man. Siya ay nakatanggap ng tawag na nanggaling kay Guido. Matapos sagutin ang tawag, si Guido naman ay humingi ng tawad dahil medyo na late daw sila. Si Jinchul ay sinabi namang hindi sila late, napagtanto niya din na pumunta nga daw talaga silang dalawa. Kaya naman agad niyang tinanong kung nasaan daw silang dalawa ngayon. Sinabi ni Guido na nasa labas sila ng gusali ng stasyon ng radyo. Si Guido ay sinabi na pwede silang mag-video call. Si Jinchul ay nagulat sa kanyang nakikita dahil si Jaewon ay pinapatay ang mga zombie ng walang hirap. Habang pinapakita ni Guido ang ginagawa ni Jaewon, sinabi niya namang kapag siya ang lumabas sa sasakyan siguradong patay na daw siya, ngunit si Jaewon daw ay kakaiba. Si Jinchul ay patuloy nagugulat sa kabilang linya, at sinabing totoo nga daw talaga ang balita na hindi pinapansin ng mga zombie si Jaewon. Matapos ubusin ang mga zombie sa paligid, si Jaewon naman ay hiningal. Sinabihan niya din si Guido na pwede na siyang lumabas. Napansin ni Guido ang napakaraming zombie na pinatay ni Jaewon, kaya naman muli niya itong pinuri sa kanyang nagawa. Si Jaewon ay kinuha ang panangga na nakita niya sa isang zombie na pinatay niya at binigay ito kay Guido na kanya namang nagustuhan. Ang dalawa ay napansin na may mga zombie pa sa loob, kaya naman dumikit lang daw si Guido sa ating bida upang maprotektahan niya daw ito. Si Guido ay sinabi na kabisado niya ang loob kaya naman siya na daw ang bahala sa kanilang direksyon na pupuntahan. Si Jaewon naman ay natuwa dahil sa maaasahan daw talaga si Guido. Ang dalawa ay nakarating sa hagdanan ng gusali at paunti-unti umaakyat papunta sa kinaroroonan ni Jinchul. Napansin ni Guido na medyo tahimik na daw sa palapag na ito, kaya naman mukhang nakatakbo daw palabas ang karamihan sa mga empleyado bago magkaroon ng mga zombie. Si Jaewon ay tinanong ang tungkol kay Jinchul dahil bakit pa daw kaya ito nagbo-broadcast sa gitna ng apocalypse. Sinabi naman ni Guido na malamang ginawa ito ni Jinchul dahil pakiramdam daw siguro nito ay ito ang kanyang responsibilidad. Sinabi naman ni Jaewon na nakakamangha silang dalawa ni Jinchul dahil sa gitna ng apocalypse ginagawa pa din daw nila ang kanilang trabaho para maresolba ang krisis na ito. Pinanghinaan din si Jaewon matapos maisip na isa lamang siyang imbalsamador. Nagtaka si Jaewon sa paghampas sa kanya ni Guido, ngunit sinabihan naman siya ni Guido na siguradong hahampasin din daw siya ni Gina kapag nandito siya. Sinabi niya din sa ating bida na siya ngayon ang may pinakakomportableng pamumuhay sa gitna ng apocalypse na ito. Pwede din daw nitong gawin kahit anong gusto niya at kung saan niya pwedeng pumunta nang hindi pinoproblema ang mga zombie. Pinaalala din ni Guido na marami na siyang nasagip na buhay, kaya naman huwag daw itong panghinaan na parang tungaw. Sinabi din ni Guido na si Jaewon daw ang pinaka-mabait na taong nakilala niya. Si Jaewon naman na tungaw ay nagpasalamat sa pagpapalakas ng kanyang loob. Ilang sandali pa, nakarating na ang dalawa sa pangwalong palapag kung nasaan si Jinchul. Sila ay maingat at dahan-dahan naglakad hanggang sa nakita na nila ang studio kung saan nasaan si Jinchul. Tatawagan na ni Guido si Jinchul gamit ang cellphone, ngunit mula sa likod nila ay may tahimik na lumalapit na zombie. Si Guido ay napalingon at nataranta matapos makita ang pasugod na zombie sa kanya. Si Jaewon naman ay humarang sa pagitan ng dalawa, kaya naman bigla siyang nakagat ng zombie. Naramdaman niya ang sakit ng kagat, habang si Guido naman ay nag-alala sa nangyari kay Jaewon. Ang ating bida ay tinulak ang babaeng zombie at ito naman ay tumilapon sa sopa ng kabilang kwarto. Tinanong ni Guido ang kalagayan ni Jaewon, kaya naman sinabi ng ating bida na nakagat siya ng zombie. Iniisip din ni Jaewon na mukhang magiging zombie na din siya mamaya. Napansin ni Guido na malala ang pagkakakagat ng zombie. Tinanong din ni Jaewon kung dala pa nga daw ba ni Guido ang kanyang baril. Sinabi naman ni Guido na nasa kanya pa din ito. Nagulat si Guido matapos niyang mapagtanto ang gustong mangyari ng ating bida. Si Jaewon naman ay handa nang tapusin ang babae. Si Jaewon ay iniisip din na kailangan niya nang tapusin ang mga zombie sa palapag bago pa siya tuluyang maging zombie. Ang babaeng zombie ay biglang nagkaroon ng malay. Si Jaewon ay handa nang tapusin ang babae, ngunit bigla itong sumigaw na ikinagulat naman ni Jaewon. Bigla ding nagsalita ang babae at nakiusap na huwag siyang sasaktan ni Jaewon. Ang babae ay nakiusap na iligtas siya ni Jaewon. Si Guido naman ay nagulat dahil hindi daw pala zombie ang babae. Tinanong din ni Guido ang babae kung bakit sumugod ang babae at bakit nito kinagat si Jaewon. Ang babae naman ay patuloy pa ding umiyak at hindi makapagsalita. Si Jaewon naman ay sinabing dalhin na muna nila sa loob ng studio ang babae na ikinagulat naman ni Guido dahil kinagat daw siya ng babae. Muling sinabi ni Jaewon na hindi infected ang babae, kaya naman hindi nila pwedeng pabayaan na lang ito. Si Jaewon ay tinawag ang babae at sinabing mag-usap sila sa mas ligtas na lugar. Si Guido naman ay may napansin sa braso ni Jaewon dahil nawala na daw ang pinsala ng kinagat ng babae kanina. Pati si Jaewon ay nagulat sa pagkawala ng kanyang sugat.
Mula sa loob ng studio si Jinchul naman ay sinabing may narinig siyang kung ano sa labas. Si Gidu ay tumawag, agad ding sinagot ni Jinchul ang tawag at tinanong ang kalagayan nila Gidu. Si Gidu naman ay sinabing nasa labas na sila ng entrance ng studio, kaya naman mula sa kabilang linya ay sinabi ni Jinchul na papunta na siya para buksan na ang pintuan. Ilang sandali pa, silang lahat ay nasa loob na ng studio. Si Jinchul at ang babae naman ay nagsimula na ding kumain. Si Gidu ay sinabihan namang napakatibay ni Jinchul para mag-broadcast ng 6 na araw nang meron lamang kaunting pagkain. Si Jiwan naman ay sinabing kumain lang sila ng marami dahil marami daw silang dalang pagkain. Si Jinchul ay tapos na agad kumain at sinabing natanggal na ang kanyang gutom. Pati ang babae ay natapos na din kumain at nagpasalamat sa kanila. Si Gidu ay tinanong kung anong koneksyon daw ni Sujin sa stasyon ng radyo. Sinabi naman ni Sujin na hindi siya nagtatrabaho dito dahil sa department store daw siya nagtatrabaho. Pumunta lang daw siya dito noon para ipa-broadcast ang kanilang sponsorship. Ngunit hindi niya daw akalain na magkakagulo noong araw na yon. Si Sujin ay tumakbo dahil sa mga nakita niya daw na mga nagkakagulong tao. Ngunit siya ay natigilan matapos makita ang mga kakaibang itsura ng tao. Siya ay napasigaw na lamang noon at tanging yun lang daw ang kanyang naaalala noong araw na yon. Ang buong kwarto ay natahimik. Ngunit si Jinchul naman ay tinanong din kung ano daw ang una niyang naalala matapos niyang magkaroon ng malay kanina. Sinabi ni Sujin na may narinig siyang dalawang lalaki na nag-uusap, hindi malinaw ang pagkakarinig niya, ngunit noong tumatagal mas luminaw ang kanyang pag-iisip. Ang babae ay sinabi din na may natikman siya na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sinabi ni Gidu na magpahinga na muna ang babae at mamaya na lang ulit sila mag-usap. Ilang sandali pa, ang babae ay natutulog na. Si Jinchul ay tinanong kung zombie nga daw ba talaga ang babae kanina, na sinang-ayunan naman ni Gidu dahil sumugod pa daw ito kanina sa kanya. Nalaman din ni Jinchul na si Jaewon ang nakagat sa braso kanina dahil sa ginawa nitong pagharang sa pagitan ng dalawa. Nagulat din daw silang dalawa matapos nilang makita na nawala na ang sugat sa braso ni Jaewon. Sinabi ni Gidu na mahirap paniwalaan ang kanilang sinasabi, ngunit si Jinchul naman ay agad sinabi na naniniwala siya sa kanila. Dahil nasa kanyang harap na ang taong hindi inaatake ng zombie, kahit ano na daw ngayon ay maniniwala siya sa mga sasabihin nila. Si Jinchul ay gumawa ng theory na ang virus ay airborne na kapag nalanghap nila ay mahahawa sila. Nagtaka naman si Gidu kung bakit hindi pa sila naging zombie kung airborne ang virus. Si Jinchul ay muling sinabi na malamang immune sila sa airborne na virus, ngunit hindi sila immune kapag nakagat na sila ng zombie. Sinabi din ni Jinchul na mukhang si Jaewon ay immune sa airborne at sa pagkagat sa kanya ng mga zombie. Sinabi din ni Jinchul na nagawang maibalik ng dugo ni Jaewon ang babaeng zombie kanina. Kaya naman mukhang ang dugo daw mismo ni Jaewon ang vaccine sa krisis na kanilang kinakaharap. Si Jaewon ay nagtaka sa sinabi ni Jinchul na siya ang vaccine, ngunit si Jinchul ay sinabi naman na isang theory lang ang kanyang mga sinabi. Pati si Gidu ay sumasakit ang ulo sa mga sinabi ni Jinchul. Si Gidu ay tinanong kung may posibilidad daw ba na mapagaling ang isang virus sa loob lamang ng maikling oras. Sinabi ni Jinchul na imposibleng mangyari yon. Ngunit mula sa kanilang sitwasyon marami daw ang mga imposibleng bagay na pwedeng mangyari. Muling sinabi ni Jinchul na may kakayahang makapagpagaling ng zombie ang dugo ni Jaewon, malamang si Jaewon din daw ang maging susi para matapos na ang apocalypse na ito. Si Jaewon naman ay biglang napagtanto na ang mga pinatay niyang mga zombie ay may pag-asa pa daw palang maibalik niya sa dati nilang katauhan. Sinabi din ni Jaewon na napakarami niya ng pinatay na mga zombie na akala niya noon na wala ng pag-asang maibalik sa dati nilang katauhan. Muling nataranta si Jaewon dahil mga inosenteng tao daw pala ang mga pinapatay niya. Si Gidu naman ay muling nagsalita at sinabi na napakarami ng nailigtas ni Jaewon na buhay. Sinabi din ni Gidu na wala silang pagpipilian noon kundi patayin ang mga zombie, kaya naman wala daw ginawang masama si Jaewon dahil kailangan lang daw talaga nilang makasurvive sa mga panahon na pumapatay sila ng mga zombie. Si Jinchul ay nagsalita naman at sinabi na kung bakit hindi daw magpakilala si Jaewon sa kanyang broadcast. Ilang sandali pa, si Jaewon ay tinawagan si Gina at sinabing magsasalita siya sa broadcast mamaya. Sinabi din ni Jaewon na mukhang magandang idea daw ang gagawin nila. Nag-aalala din daw si Jaewon dahil baka hindi daw siya tulad ng sinasabi ni Jinchul na magiging pag-asa ng lahat. Si Gina naman ay muling pinaalala kung gaano kagaling si Jaewon dahil siya lang daw ang may abilidad na hindi pwedeng mapansin ng mga zombie. Sinabi din ni Gina na malamang nakikinig ang kanyang kapatid sa broadcast, kaya naman magandang idea daw mag-broadcast sila mamaya kasama siya. Si Gina ay nagpaalam na dahil kailangan daw nitong magtipid ng battery ng cellphone. Ilang sandali pa, natapos na ang usapan nilang dalawa, at si Jaewon naman na mukhang first time magkaroon ng relasyon ay kinikilig. Si Sujin ay tinanong kung girlfriend niya daw ba ni Jaewon ang tumawag, si Jaewon naman ay biglang nautal at itinanggi ang kanilang relasyon.
Si Gidu naman ay sinabi din na pati ang tatay ni Gina ay alam na ang relasyon nilang dalawa, kaya naman wala na daw itong maluloko. Si Jinchul ay pumasok sa kwarto at sinabing maghanda na si Jaewon para sa broadcast. Si Jaewon ay nag-aalala na baka may masabi siyang hindi maganda sa broadcast. Muling ipinaalala naman ni Jinchul na nasa gitna sila ng apocalypse, kaya naman hindi na daw importante kung magkamali o mautal man daw si Jaewon sa kanyang mga sasabihin. Sinabi din ni Jinchul na kailangan lang daw ni Jaewon na ipaalam sa lahat na totoo ang motorcycle man para bigyan daw ang mga tao ng pag-asa. Ilang sandali pa, nag-umpisa na ang broadcast, at sinabi na din ni Jinchul ang kanyang intro. Ilang sandali pa, pinakilala niya na din ang kanyang special guest na si motorcycle man na si Kang Jaewon. Si Jaewon naman ay kabado at biglang napatayo habang nagpapakilala. Habang nagpapakilala si Jaewon, ang dalawa naman ay natatawa dahil sa mga reaksyon na ginagawa ni Jaewon. Ilang sandali pa, si Jinchul ay umabot na sa puntong tinanong niya kung totoo nga daw ba ang balita na hindi pinapansin ng mga zombie si Jaewon. Mula sa iba't ibang lugar ay may nakikinig sa broadcast. Sinabi din ni Jaewon na totoo ang mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya. Si Jinchul ay sinabi sa kanyang mga tagapakinig na mahirap paniwalaan ang mga sinabi ni Jaewon dahil pati siya ay nagduda daw noong una. Ngunit noong makita niya ang mga nagagawa ni Jaewon ng personal, naniwala na din daw siya sa ating bida. Si Jinchul ay napag-alaman din daw na papunta sa East si Jaewon, kaya naman tinanong niya kung saan nga daw ba gustong pumunta ni Jaewon. Sinabi naman ng ating bida na papunta siya sa Yangyang dahil nandun daw ang kanyang kapatid. Habang sinasabi ni Jinchul na mahabang biyahe ang papunta sa Yangyang, nagring naman ang kanyang cellphone. Sinabi ni Jinchul na nakatanggap siya ng mensahe na nanggaling sa Sokcho. Si Jaewon naman ay natuwa dahil malapit lang daw ang Sokcho sa Yangyang. Si Jinchul ay nanlaki ang mata, kaya naman tinanong ni Jaewon kung anong problema sa mensahe. Si Jinchul ay napag-alaman na taga Yangyang ang nagbigay ng mensahe sa kanya, at sinabi na wala na daw natitirang military forces sa Yangyang dahil naubos na daw ang ito sa mga zombie.